What's up, horror fans? This is your boy, Creep Keeper. At bago natin umpisahan ang napakalupit na kwentong ito, ay nais ko munang magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa ating munting channel. Maraming salamat po sa mga bagong subscribers, silent listeners, at sa lahat ng solid creepers. Maraming salamat din po sa next level support ng Creep Pamilya members. At kung ikaw, oo, ikaw nga. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ay pindutin mo na ang subscribe button at isama mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa Creepy Noise Stories. Anyway, umpisahan na natin ang aswangan. Hindi ko sigurado kung papaanong nangyari na nasa harap ko na ang aswang na to. Pero isa lang ang natitiyak ko. Nakaramdam ako ng gigil at pananabik pagkauhaw na dukutin ang puso ng aswang na to. Ito na ang tamang pagkakataon at hindi ko papalagpasin to. Wala na akong inaksayang sandali. Kaagad ko siyang pinaputukan. Ayos. Tinamaan ko siya. Ha? Ba't ganon? Parang lumalagpas lang ang mga balang pinapatama ko sa kanya. Ano bang klaseng nilalang to? Parang may pagkamulto ang hinayupak na to Patuloy lang siya sa paghalakhak habang halos maubos na ang mga bala ko. No choice. Siguro naman tatalabang balaro ko sa kanya. Buong lakas kong tinakbo ang kanyang kinaroroonan. Ginamit ko na ang lahat ng itinurong estilo sa akin ni Hakim. Pero ba't ganon? Nagmistulang bata lang ako sa halimaw na to. Napakabilis niyang kumilos, hindi ako makatama. Isang napakalakas na suntok ang napadapo ko sa kanyang muka. Nagtataka ako dahil sa pagkakataong yon ay hindi siya umilag. Nakakainsulto na ang halimaw na to Sinusubukan yata kung gaano ako kalakas. Sigurado ako, yun ang pinakasagad ko. Kasama na ng suntok na yon ang buong galit na nararamdaman ko sa kanya. Pero sa kasamaang palad, tinawanan niya lang yon. Hindi na ako nakaiwas nang nagpakawala siya ng isang suntok. Kaagad akong tumalsik sa di kalayuan. Shit. Hindi ko akalain na susuntok siya. Hindi ko kasi nakita Napakabilis ng pag-atake na yon. Pero alam ko, bagsak lang ang suntok na yon. Kung tatamaan pa ako ulit nun, hindi ko alam kung kakayanin ko pang makabangon. Yan na ba ang buong lakas at abilidad mo, Gilier? Masyado mo naman yata akong pinapatawa. Kung yan lang ang ipapakita mong kakayahan, kalimutan mo na ang pangarap mong paghihiganti. Teka, saan ka pupunta? Duwag! Harapin mo ko! Bumalik ka dito! Hindi pa tayo tapos! Hindi ako papayag na basta na lang ako talikuran ng hinayupak na to, kaya't mabilis ko siyang inatake mula sa kanyang likuran. Gamit pa rin ang balaraw. Tignan natin kung kayanin mo pa yan. Kakaibang galak ang nadama ko nang maitara ko sa kanyang leeg ang matulis kong sandata. Buong lakas kong ibinaon yon hanggang sa umabot sa kaloob-looban ng kanyang mga litid. Ano nangyayari? Bakit parang hindi siya naapektuhan sa ginawa kong yon? Bahagya ako napaatras at hinayaan ko lang na nakabaon ang balaraw sa kanyang leeg. Nag-umpisa na itong lumingon sa akin at bahagya pa itong nakangiti na tila ba nanunuya. Ipinapahiwatig niya na walang silbi ang pag-atake kong yon. Imposible. Bakit ganito? Ni hindi man lang siya nasaktan.
Nanlaki ang mga mata ko sa pagkagulat. Kitang-kita ko kung papaanong inilawa ng kanyang laman ang kutsilyong nakabaon sa kanyang leeg. Mabilis din na nagsara at naghilom ang sugat na dinulot nun. Putya, anong klaseng nilalang to? Papaano ko matatalo ang nilalang na tila walang kamatayan? Hindi ako pwedeng panghinaan ng loob. Kailangan ko mapaslang ang halimaw na to. Buong lakas kong sinugod ang aswang na yon. Sa pagkakataong to, wala na akong sandata. Bahala na. Basta, hindi ako papayag na hindi ko maibigay ang katarungan para sa mag-iina ko. Buong lakas kong pinagsusuntok ang mukha ng nilalang na yon. Parang goma sa kunat ang balat nito. Tumatalbog lang ang kamao ko sa bawat paglapat nito sa mukha niya. Mamatay ka! Trages, sa isang iglap, bigla ako nakaramdam ng panlalamig. Natanaw ko ang kamay niya sa dibdib ko. Nakabaon na yon. Bahagya ko pang sinilip ang likuran ko. Kitang-kita ko ang tumitibok-tibok kong puso. Nasa mga palad niya na yon. Hindi maaari ito. Napakatagal kong hinintay ang pagkakataon upang mapaslang ang halimaw na to. Ngunit sa isang iglap lang, madali niyang tinapos ang buhay ko. Gilier! Hindi! Gilier! Mamatay ka! Gumising! Habulin nga akong napabalikwas. Putik, nasuntok ko pa yata sa mukha si Hakim. Ginigising niya pala ako kanina pa. Binabangungot daw ako. Gilier, ayos ka lang ba? Binabangungot ka. Pasensya na, Hakim. Inabot ka ba? Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako napuruhan. Ano bang napanaginipan mo? Wala naman. Napanagnipan ko lang yung banyak na dumagit sa akin kagabi. Teka, ano nga palang nangyari kagabi? Nagtagumpay ba tayo? Oo, Gilier. Nagawang maitaboy ni Haring Procoso ang mga banyak. Hindi pa rin talaga nakupas ang hari ng mga alamid. Matigas pa rin. Sayang lang at hindi mo nasaksihan. Oo nga eh. Nawalan kasi ako ng ulirat. Akala ko nga katapusan ko na kagabi. Mabuti na lang at dumating si Haring Procoso. Palagay ko sa pangunguna niya, madali lang natin magagapi ang mga banyak. Huwag muna kayong magpakasiguro. Alam nating lahat na maedad na ang Haring Procoso. Isa pa, may karamdaman na rin siya. Don Lupo, kayo pala. Sa bagay, may punto kayo. Oo nga eh. Di ba nasa wheelchair na siya? Papaano nga bang nakalundag siya pa ibaba kagabi? Hindi na nakakapagtaka yon, Gilier. Sa tuwing ginagamit ng hari ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban, ay muling nanunumbalik ang kanyang kakisigan at lakas. Ngunit hindi katulad ng dati, ay hindi na siya nakakatagal sa ganong kalagayan. Mabilis na rin siyang nangihina. Sa makatuwid, may time limit lang. Paano nga pala yon, Don Lupo? Kapag nawala na si Haring Procoso, sino nang papalit sa hari ng alamid? Yan ang isa sa problema nila ngayon. Hindi mamamatay ang Haring Procoso hanggat wala siyang mapagpapasahan ng mutya. Nasa 150 taon na ang hari. Nasa takip silim na siya ng kanyang buhay, kaya't mahihirapan na siyang ipagtanggol ang lahing alamid. 150? Astig ah. Teka, bakit hindi na lang ipamana kay Beto ang mutya niya? Total, si Beto naman ang pinakatapat niyang alagad. Kung maaari lamang ang mga bagay na yan, malamang matagal nang ginawa ng hari yun. Ngunit ang mutya ng kanyang lahi ay maaari lamang maisalin sa anak ng nagtataglay nito. Ganun ba? Ang arte din pala ng mutya na yan, no? Namimili pa. Sadyang mahiwaga ang mutya ng mga aswang, Gilier.
Hindi mo basta-basta ito maaarok. Kaya pala gigil na gigil ang mga banyak. Nais nilang makuha ang mutya ng mga alamid. Tama ba ako? Tumpak, kapag nakain ang puso ng hari ng ibang lahing aswang, unti-unti nang mauubos ang alamid. Sa kadahilanan na rin na wala na magtatanggol sa kanilang lahi. Kasabay nun ay ang pag-usbong ng panibagong lahi na magtataglay ng mutya nila. Panibagong lahi? Teka, kung sakali ba, mas malakas ang panibagong lahi na yon? Depende yon sa unang magtataglay ng mutya at kung papaano niya ito mas palalakasin pa. Wow, astig. May ganun pala. Don Lupo, ano naman po yung mutya ng itinakda? Tsaka na natin pag-usapan ng mga bagay ni Angelier. Kailangan na natin kumilos. Kailangan na natin lisanin ang lugar na ito. Hindi titigil ang mga banyak sa pag-atake hanggang sa maubos na tayo dito. Akala ko po ba nagtagumpay na tayo kagabi? Pansamantala lamang yung Gilier. Hindi pa tapos ang laban. Tiyak na babalik sila upang ubusin tayo dito. Mas mainam sa mansyon. May dagdag na puwersa ng awangan ang darating upang tumulong. Isa pa, mas malakas ang depensa natin doon. At kung sakaling matalo pa rin tayo, wala nang ibang paraan kundi iharap sa kanila si Papa. Yun, sa wakas, makikita ko na ang hari ng mga awangan. Gaano kaya siya kalakas? Panigurado, mas astig pa yon kay Haring Prokoso. Mas malakas daw kasi ang hari nilang si... Sino nga ba yon? Yung hari ng mga awangan, mas malakas daw kaysa kay Haring Prokoso. Excited na ako makilala siya. Matapos ang usapan na yon, ay siya naman pagdating ng mga katiktik na inutusan ni Don Lupo. Pinapuntahan pala ni Tanda ang bawat lagusan sa paligid. Doon daw kami dadaan sa may pinakamahinang depensa. Kaso kailangan pang tumawid ng 2 bundok. Maya-maya pa ay nag-umpisa na kaming tahakin ang daan patungo doon. Kailangan namin gawin yon na hindi nahahalata ng mga banyak. Sa totoo lang, naaawa din ako sa mga alamid. Kinakailangan nilang lisanin ang kanilang kaharian para lang makasurvive. Baka sa mukha ng Haring Prokoso ang lungkot. Kahit papano ay nakaka-relate ako sa nararamdaman niya. Yung tipong hindi mo nagawang pangalagaan at ipagtanggol ang mga mahal mo sa buhay. Sa totoo lang, nakukonsensya ako dahil sa ako nga yung pumatay sa mga anak niya. Pero sabi naman ni Hakim ay hindi ko na dapat isipin pa yon. Sadyang mga demonyong nagkatawang aswang daw ang mga anak ni Haring Koso. Malulupit daw ang mga ito at walang awa. Isa pa, wala daw haba sa mga ito kung pumatay ng mga tao. Tumaas pa nga ang kilay ko. Sa isip-isip ko, ayos di magmalinis tong si Hakim. Parang siya hindi kumakain ng tao. Sarap batukan eh. Pero nabigla ako nang sabihin niyang matagal na nilang itinigil ang pagkonsumo sa karne ng mga tao. Mula daw nang maupo si Don Lupo bilang pinuno ay mariing ipinag-utos nito ang pagbabawal sa pagkain o pagtikim man lang ng karne ng mga tao. Kung sa bagay, sa tagal ko sa mansyon, ni isang beses ay hindi pa ako nakakita ng karne ng tao na kinain nila. Oo nga't mga hilaw ang nilalantakan nila, pero karne yun ng mga hayop na alaga nila sa farm. Ang buong akala ko kasi patagulang sila kung kumain ng tao. Sa puntong yon ay medyo napahanga ako kay Tanda. Bakit kaya naisipan niyang ipagbawal ang pagkain ng tao? Hindi ko tinantanan si Hakim. Tanong ako ng tanong sa kanya habang nasa daan kami. Para akong tsismoso sa kanto na tigang sa issue. Maya-maya pa ay nakumbinsi ko na din to. Total, 2 lang naman kaming nakasakay sa Hummer truck ko. Kaya siguro nagsalita na din siya. Dati na daw kasing napamahal ang matanda sa isang tao. Halos itakwil na nga daw ito ng kanyang amang si Kiros. Ipinaglaban daw ng Don ang pag-ibig nito sa babaeng nakilala niya. Halos nakisalamuha na nga daw ito at namuhay kasama ng mga tao. Nagsama daw sila
ng babaeng pinakamamahal niya. Pero sa bandang huli ay hindi daw naging masaya ang ending. Nalaman daw yon ng mortal na kalaban nilang lahi, mga aswang din syempre, kaya't pinatay ng mga yon ang babae. Bandang huli ay bumalik din sa mansyon ang Don. Mula noon ay hindi na daw nito sinubukang umibig pang muli. Sabi ko na nga ba, kaya mahilig sa drama tong si Tanda. Mala teleserye pala ang naging buhay niya. Hindi lang daw halata, pero sadyang malapit ang Don sa mga tao. Tanging masasamang tao lang daw ang kinakain nito noon. Lalo na ang mga rebelde. Ayaw na ayaw daw nitong pumapas lang sila ng mga inosente. Pero hindi daw sigurado si Hakim kung iiral pa ang batas ni Don Lupo na pagbabawal sa pagkain ng tao sa oras na bumalik na sa pamumuno ang ama nitong si Kiros. Ayun, Kiros nga pala ang pangalan ng hari nila. Ngayon, tatandaan ko na. Ewan ko, pero sa tuwing naririnig ko ang pangalan na yon, medyo kinikilabutan ako. Ayon pa kay Hakim, ay napakalayo daw ng ugali ng Don sa kanyang ama. Ang hari daw kasi nilang yon ay medyo malupit. Isa na rin yun sa dahilan kung bakit ilag din ang ibang lahi sa kanya. Bukod sa napakalakas daw kasi nito, ay napunta pa dito ang mutya ng itinakda, kaya't mas lalo pa itong naging makapangyarihan. Kinulit ko pa ng kinulit si Hakim, pero hindi na ito nagsalita, maliban sa mga nabanggit ko kanina. Humingi pa nga ito ng pasensya kasi hindi niya daw maaaring ipagsabi ang ibang detalye at impormasyon. Ipinagbabawal daw kasing pag-usapan yon, maski na sa kanila na may mga posisyon. Sayang, marami pa sana akong gustong itanong sa kanya. As usual, bitin na naman sa info. Kung sa bagay, nauunawaan ko naman siya. Alam kong tapat na alagad si Hakim, kaya't hindi ko na ipinilit pa ang iba kong katanungan. Maya-maya pa ay sinabihan ako ni Hakim na iparada sa masukal na kakahuyan ang sasakyan. May 5 van pa ang sumunod sa amin. Hihintayin daw namin ang iba pa naming mga kasamahan. Sa dami ng bilang ng mga alamid ay hindi talaga sila kakasya sa mga sasakyan. Karamihan sa mga yon ay nagsipagtakbuhan na lang. Ilang sandali pa ay nag-umpisa na kaming planuhin ang lahat. Ako ang unang dadaan sa barikadang nakaharang, habang ang 2 grupo naman nila Hakim at Beto ay pupwesto sa magkabilang direksyon. Sila ang magpapaulan ng mga bala sa mga banyak. Magpapahabol kami sa mga yon habang tumatakas ang karamihan. Magkikita na lang kami sa lugar kung saan nag-aabang ang mga awangan na ipinatawag ni Don Lupo. Matapos nun ay mabilis na kaming kumilos. Nagulat pa ako nang sa akin sumakay si Don Lupo kasama ang 3 kustodes. Wala daw akong ibang gagawin kundi mag-focus sa manibela. Sila na ang kakatay sa mga hahabol. Game, gera na ulit. Halos nasa 1 kilometro pa lang ang layo namin sa barikada ay nasa 100 na ang takbo ko. Nataranta pa ang mga hinayupak na banyak. Mabilis na nagsiliparan ng mga ito tungo sa direksyon namin. Sinalubong naman sila ng mga bala na pinakawalan ng Don at ng 3 ungas. Grabe, nakakakilabot talaga ang mga banyak. Kung pagmamasdan mo kasi sila sa ere, parang tumpok ng mga balang na may pattern pa ang paglipad. Sandamakmakman ang lumagpak sa sahig, sanhi ng tama ng mga bala ay parang hindi pa rin nababawasan ang bilang nila. Bago pa man sila makalapit sa sasakyan ay pinaulan na sila ng bala galing sa grupo nila Beto at Hakim. Nataranta pa ang mga banyak nang mapansin nilang nagmumula ang pag-atake mula sa magkabilang direksyon. Tagumpay ang plano. Nahati sa 3 ang grupo ng mga halimaw. Hinabol nila ang 3 grupong ginawa namin. Sinamantala naman yon ng iba pa naming kasamahan upang tuluyang makalabas sa teritoryo ng mga alamid.
Paniguradong mauubos ang mga banyak na humabol kina Hakim at Beto. May nakahanda na kasi silang patibong para sa mga yon. Pero sa amin, wala. Putek, sana lang makaabot pa kami sa mga nag-aabang na awangan. Grabe, para kaming pinutakte. Sa dami ba namang kumukuyog sa sasakyan ko? Buti na lang at nabubuksan ang top rope ng hammer truck ko. Mula doon ay nakakapagpaulan ng bala ang Tres Custodes at si Tanda. Putya, sadyang makukulit itong mga banyak. Ayaw kaming tandanan. Hindi nga nagtagal ay tuluyan ang naubusan ng bala ang apat. Kaagad kong isinara ang top rope ng sasakyan. Wala nang ibang paraan kundi takasan sila gamit ang bilis ng sasakyan ko. Naisip ko pa na ito na ba talaga ang may pinakamahinang bantay na lagusan? Kung nahihirapan na kami dito, paano pa kaya sa ibang daan? Halos mawasak na ang bubong na sasakyan ko nang tuluyan ng nakapatong ang ilang banyak doon. Napapabagal pa nito ang takbo namin. Sa bigat ba naman ng mga halimaw na yon, talagang hindi na to tatagal. Maya-maya pa ay tuluyan na nilang nabasag ang top rope ng sasakyan. Kada pasok ng banyak ay mabilis itong tinatapos ng 3 ungas. Shit, parang naging slaughterhouse na ang loob ng sasakyan ko. Sobrang lansa. Nagkalat ang dugo at mga laman loob ng mga halimaw na yon. Tsaka lang ako nakahinga ng maluwag nang matanaw ko na ang grupo ng mga awangan sa di kalayuan. Mabilis na rumisponde ang mga ito habang papalapit kami sa kinaroroonan nila. Ilang minuto din ang itinagal bago pa nila tuluyang mapulbos ang mga banyak. Ay, salamat. Ilang saglit pa ay nagdatingan na rin ang grupo nila Beto at Hakim. Ganon din ang malaking bilang ng mga alamid na kasunod naming dumaan sa barikada. Ligtas kaming lahat na nakabalik sa mansyon.